Kristo ay ito po yung sentro ng ating pananampalataya. Ito po yung ating goal. Kung bakit tayo naghahangad na makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa buhay na ito na ating kakamtan pagdating ng araw. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang nangangahulugan ito ng bagong pag-asa sa ating mga buhay. Na ang ibig sabihin sa gitna ng mga cross na ating dinaranas sa buhay, ito po ang ating pananampalataya na mayroong pag-asa. Walang problema na walang solusyon. Ang ibig sabihin, sa gitna ng dilim, sa gitna ng mga unos, kung tayo ay nanampalataya sa kay Kristo na muling nabuhay, mayroong liwanag na darating sa umaga. Iyan ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tandaan natin kapag tayo naniniwala na si Kristo muling nabuhay, ito ay nangangahulugan ng bagong pag-asa sa buhay. Dahil tayo kung puro lang kung walang hindi nabuhay si Kristo at hindi tayo naniniwala, hindi tayo makakahango dyan sa mga problema na ating dinaranas, sa mga cross na ating pinapasan. Ngunit tayo'y naniniwala dahil si Kristo'y nabuhay at muling nabuhay. Bawat cross na ating dinadala, bawat pasakit, problema sa ating buhay, ay mayroong pag-asa, mayroong liwanag na darating, mayroong bukas, o ibig sabihin, mayroong kalutasan ang lahat ng mga problema sa ating buhay. Kapag patuloy tayo'y nananalig at nanampalataya kay Kristo. Isa lang ang ating kamimithiin sa ating buhay, mga kapatid. Dahil ang sabi ni Kristo, kung sino ang nagpapatuloy hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Yung mga pagsubok sa ating buhay, tulad ng sinabi kanina ni Padre, ang buhay natin ay isang pagsubok lamang. Ang sabi kanina, ang buhay sa mundong ito ay isang pagsubok lamang. Kung sa mga eskwelahan, ito ay isang training lamang para sa pangalawang buhay. Sa ikalawang buhay na ating tatanggapin. Ito ay isang subukan tayo dito. Sabi kanina ni Padre, kung nakikinig tayo kanina sa sermon ni Padre, ang buhay natin bilang mananampalataya, yan ang ating pananampalataya ng ating buhay sa mundo ito ay isang pansamantala lamang. Hindi ito ang tunay nating tirahan. Mayroon tayong tunay na tirahan na pinaglalaan ang Diyos sa atin kapag tayo nagtagumpay, mga kapatid. Kaya yun ang mga pagsubok na yan sa ating buhay, huwag natin ituon sa mga cross. Ituon natin sa ating patutunguhan ang ipinaglalaan ng Diyos sa ating natirahan. Sabi nga ni Kristo, parito ako muli upang isama ko kayo sa aking kaharian. Kung nasaan ako, sa tahanan ng aking Ama, ay may maraming mga silid. At ito'y pinaglalaan sa lahat ng nalig at umiibig sa Kanya. Sino ang umiibig sa Kanya? Tayo na sumusunod sa Kanyang kalooban. Sabi ni Isaiah, sinugo ako ng Ama, gayon din sinugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Nung una sa Kanyang mga alagad, ngunit sa panahon ito, sinusugo din tayo ni Kristo na gawin ang Kanyang kalooban. Amen. Yan ang mga taong umiibig sa Kanya. Yan ang mga taong nanampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen. At diyan natin kamtan ang promesa ng ating Panginoon. Sa bahay ng ating Ama may maraming silid. At makikita natin sa Revelation 21:3-4, kung inyong mababasa, ang pahayag. Lugar na ating nakakamtan, na ating matitirahan pagdating ng araw kapag tayo ay nagtagumpay. Doon, sabi sa Revelation 21:3-4, wala nang pagluha, wala nang pag-iyak, wala nang gutom, wala nang sakit, at makakapiling
natin ang Diyos ng palagian. Kay ganda, isipin mga kapatid ko, mapalad tayo na tinawag ng Diyos at pinaalam ng katotohanan. Ang ating lang gagawin mga kapatid, panatilihin natin ang ating pananalig sa Diyos hanggang wakas. Panatilihin natin ang ating kalayaan. Tayo'y pinalaya na ni Kristo. Kaya patuloy tayong magiging malaya sa kadiliman, sa kasalanan. Lumaya tayo ng lubusan. Dahil ang ating buhay, sinasabi natin ang ating wakas sa mundo ito, hindi natin alam kung kailan matatapos. Kaya yan ang mga promesa ng ating Panginoon. Kung sino lamang nagpapatuloy hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Yan ang ating panghawakan, na sa bawat problema, bawat suliranin, bawat krus sa ating buhay, yan ang isang pagsubok lamang sa ating mga kapatid. Kung paano natin yan tanggapin, kung paano natin yan, kung paano tayo manalig sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi tayo nabubuwal, hindi tayo umurong sa ating pananampalataya sa Diyos. Bagaman, sumusulong tayo sa gitna ng mga cross sa ating buhay. Amen. Ang bagong buhay, ang pagkabuhay ni Kristo ay isang bagong pag-asa na ating natatanaw na yan ang dapat nating panaligan. Dahil kung wala tayong, sabi nga sa kasulatan, ang iyong isip ay lagi nakatuon sa iyong hinaharap. Dahil pag hindi nakapokus sa hinaharap, madali tayo mabuwan. Kapag nakatuon lang dito sa sanlibutan ito, ang ating isip, ang ating tingin. Ngunit kapag tinuon natin kay Kristo, ang ating paningin, pinupukus natin kay Kristo, anuman ang mga problema, anuman mga pag-uusig, anuman ang mga ginagawa ng tao sa atin, magagawa natin. Kapag tanggapin, magkaroon tayo ng kapayapaan at lubos, kamtan natin ang buhay na walang hanggan ay pinaglalaan ng Diyos sa atin. So mga kapatid ko, ayong mayroon tayong napupulot at mayroon tayong iisa lang ang dapat nating panaligan sa hapon ito. Manalig tayo ng lubos sa ating Panginoon at panatilihin natin ang buhay natin na malaya, matagumpay, malaya na sa kasalanan. Mga kapatid, ngayon na mga kapatid ko, dahil ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Ang ibig sabihin, hindi Diyos ng mga makasalanan. Hindi Diyos, ang ibig sabihin, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kapag patuloy tayo sa pagkasala, bagamat tinubos tayo ni Kristo, bagamat pinalaya na tayo ni Kristo, hindi natin kamtan ang buhay na ito ay pinangako ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid ko, kailangan patuloy natin suriin ang ating sarili. Sa bawat araw, sa bawat paghiga natin sa gabi, tingnan natin ang ating mga sarili. At tanungin natin, isipin natin mabuti ang ating mga sarili. At tanungin natin, suriin, tayo ba'y lubos na kinalaya na? Tayo ba'y lubos na nagtagumpay na sa buhay na ito? Kung hindi pa kapatid, kailangan natin simulan ang paglaya. Sa bawat araw, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Ibinibigay ng Diyos ang kapayapaan na yan sa bawat isa sa atin. Dahil yan ang promesa ng Diyos sa atin, kapayapaan. Ngayon mga kapatid ko, kailangan natin pagnilayan ng ating mga sarili.